Eto, punta na po tayo doon sa ating susunod na talakayin na kung saan pertaining ulit kay Saldico. No? Ito sabi rito ng isang di ko maalaman kung ano hindi, alam niyo naman, di ba? Tayo dito, ano lang tayo eh. Dito, hindi kagaya ng iba yung issue lang. Tayo dito, hindi tao. Ha? Hindi tao yung babanatan, baboy. Hindi baboy. Hindi kasi yung sinasabi ng iba no? Hindi tao, issue. Issue ang banatan natin. Yun daw eh. Tayo dito, hindi rin ganun din. Hindi tao. Ha? Hindi tao. Baboy. Ano sabi niya rito? Saldico, may sapat na sandata para pabagsakin ng Marcos admin. What? Ano? Kasi electric pan ko rin. Ayop na yan. No? Totoo ba yan? May sapat na sandata para pabagsakin ang Marcos admin? Political analysan? Walang yang baboy to. Saan mo nakuha ang chismis yan? Huwag ganon. Pwede ba rito? Wait nga lang. Init eh. May sapat daw eh. Totoo ba yun? Tuloy natin. Sabi rito, naniniwala ang political analyst ni si Baboy. Sorry! Malutikian na may sapat na sandata si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico para pabagsakin ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam at the forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Tikia na tanging transparency ang makakatulong upang maibalik ang tiwala ng publiko lalo na matapos makaladkad ang Pangulo at ang First Family sa kontrobersiya sa flood control project. Ayun niya to si Baboy, sila Babsi, talaga nakikipag-meeting yan no sa mga DDS, yung mga personalidad ng DDS, yung may mga syempre, kung inyong papansinin, minsan magkakapareha sila ng mga wordings eh. Kasi nga, nagmi-meeting eh. So, ganyan yung mga propagandista. Di ba? May toka-toka sila. Pero minsan, pare-parehas lang sila ng mga sinasabi. Kasi nga, meron silang script. Meron silang sinusundan na propaganda. Ito gagawin mo. Ganto gagawin yan. Ganto gagawin mo. Sabi rito, hindi nila gusto pabalikin si Congressman Ko. Gago! Tol, nakalive ako eh. Ha? Tawagan mo. Bakit? Ano ba yan? Sige. I-send mo location? At si ate mo na lang tawagan mo. Sige, love you. Bye-bye. Lagot! Lagot na naman tayo nito kay Boss Jordan. Sorry naman, sorry. Ha? So yun nga, ito sabi ni Baboy, nakaladkad daw yung mahal na Pangulo at kailangan magsabi ng katotohanan. Alam nyo, kung may lalabas na ganyan lagi, tapos laging papatulan din ng ating mahal na Pangulo, wala nang mangyayari. Pwede, ganun-ganun na lang, ganun. Ganito eh. Ganyan eh. Be,
Nawala. Nawala ako, no? Pasensya na. Pasensya na, nawala yung nasagi ko yung ano nung router, yung connection ng router. So, ako hindi ako masyadong nagpapaniwala dito sa ano? No? Diyan sa mga pinagsasabi nito, mga DDS na to. Unang-una kay sino ba yan yung betlog na yan? Si Saldico. No? Tapos bigyan ng pigrulak yan. Hindi. Malakas tong connection natin. Na ano lang, nasagi ko lang. Lalo na, nako, parating na yung computer natin. Pangmalakasan yun. Alam nyo, eto, yung mga teknika nilang yan, yung pagdidisturb nila, full force na yan kasi hanggang dyan na lang naman talaga sila eh. No? Hanggang puro pagpaplano. Etong parating na November 30, hindi naman to ano eh, hindi to DDS. Pero pinapangambahan din ng karamihan na baka may mga sumama or mayroong mag-hijack nung rally. No, kasi yung mga dilawan naman, ang sigaw nila dyan is yung anti-corruption. Diba? Ang problema, yung baka meron na naman makisawsaw. No? Dun sa rally nila. Ikaw naman kasi, rally pa kayo na rally. Hindi, pero marami silang bagong sigaw. Kagaya ng bakit nakaligtas si Chis Escudero. Anak ng teting, ang sarap i-content niyan eh. Dapat yan yung mga para birahin kaagad natin. Itong kung mga baboy-baboy lang na ganito, wala lang to. Oh, iginit ni Tikia na ang tanging paraan para makontrol ang sitwasyon ay ang pagsasabi ng katotohanan. Hayop ang pungan. Ano mga pinagsasabi mo dyan? Malu Tikia, etong si Malu, dapat din yung masyadong pinagpapansin tong baboy na to eh. Iyakin pa to. Sobrang iyakin neto. Eh, biruin mo, binintangan si di ba? Sabing ganun kay Yusek. Oh, baka kung nasaan si Malutiki, si Malut. Kung nasaan yung witness na si Gutesha, baka alam yan ni Yusek. Kay Yusek natin itanong, baka alam niya yan. Yusek. Nagalit si Yusek. Sabi ni Yusek, anong sabi ni Yusek noon? Ay karamba! Oh. Hayop ka! Ay karamba! Ay karamba! Sabi! Ay karamba! Ay karamba! Oh. Sabi niya, bakit ako pinagbibintangan mo kung nasa si Gutesha? Ay karamba! Oh. Dali siya. Di ba? Tapos nung ayoko na. Gusto ko respetuhin tong respeto dito sa show. Sabi. Nung bumanat biglang iiyak. Anak ng teteng eh. Ganyan eh. Oh, di ba mga kasulid? Yun ang mahirap. Pag may mga baboy na iyakin.